Mapagpalang araw sa inyo mga kagala ko at sa mga hindi lang pamilyar sa lugar na kinaroroonan namin ngayon ay nandito kami ngayon sa Sitio Kulakog na matatagpuan sa Barangay Kabalisan, Bayan ng Ragay, Camarines Sur, Bicol. At dito na tayo Park. Ayan, dahil Sunday ngayon ay napagkainisipan na naman namin na bumalik dito sa tinatawag nilang Kuldog or Kulakog Bridge. At dahil nga mga kagala ay napagkasundoan namin na kung gaganda ang panahon ay didiretso muna kami sa Kulakog Falls. Kaya naman may kiraan lang muna tayo dito sa Kuldog para masamahan natin sila. Tayo ay mag-uumpisa ng mag-ahon papunta dito sa taas. Medyo mataas nga lang talaga yun mga kagala kaya dapat medyo matibay-tibay ang tuhod mo at yan yung baba na pinanggalingan natin. At habang umaakit kami ay naaliw kaming tingnan ang puno ng mga bukong hitik sa bunga na tinatawag ditong takunan. At unang daan na namin pababa upang tahakin ang daan papuntang Kulakog Falls. At dahil nga mga kagala, 4 years ago pa kami last na ulit na pumunta dito. Kaya sabi nga pag bumabalik-balik kami dito parang hirap at hirap pa rin kaming tandaan ang daan kasi nga may pagkagubat siya. At hindi rin naman naglaon ay natagpuan din namin kaya naman kami ay tuwang-tuwa. Lalim mo. Mababaw dyan? Butit na nanahimik sa pagtitinda. Naintindihan mo ngayon. Makaamoy masama ko. Ayan ka ngayon. Nasa ko. Bibihira lang kasi talaga siguro mga kagala ang may madalas na pumupunta dito. Kaya yung daan niya ay hindi na masasabing talagang may malinis na daan. Talagang paghihirapan at paghihirapan mo ulit siya ng paulit-ulit sa umpisa pa lang. Pero okay lang naman kasi willing naman talaga kaming gawin yun. At umpisa na ng paikipagbuno natin sa madudulas na batuhan. Kami ay natutuwa sa aming kasama na si Kasisang kasi willing na willing siya at game na game talaga sa mga ganito naming lakad. Kaya naman hindi rin kami nagsasawang paulit-ulit siyang ayain kasi nakikita naman talaga namin siya ay nag-i-enjoy din. Basta hindi i-give up ang pangsiga. Basta na tubig. At kanya-kanya ng paraan upang sa paglalakad ay hindi mahirapan. Bumaba ka na sa tubig. Hindi madulas ang tubig. Dito sa tabi. Hindi rin naman nagtagal ay narating na rin namin ang kanilang minimiti at sila naman ay tuwang-tuwa talaga. Okay, finally nandito na kami mga kagala. Nandito na tayo. Welcome to Kulakog Falls. Parang 2020 pa kami last na pumunta dito. Thank you Lord kasi binigyan mo kami ng magandang panahon. Si Joy at si Ate Haini, si Kasisang at yung mga bata, first time lang nilang pupunta dito. Pero sila Ate Leng, pa second time na. Kami ni Jel, marami na. Pabalik-balik lang. Siyempre, dito lang tayo sa ating malalapit na na-enjoy natin pero magaganda kapag hindi tayo muna pwedeng makalayo. Napapangiti ako habang papalapit na sila. Tara at ating makumusta. Okay na! Yes! Naglakad lang kami mga kagala ng 20 minutes pero kung tutuusin malapit lang naman talaga. Kaya nga lang dahil nga sa ang lalaki ng mga bato na yan, yayakapin mo pa ng yayakapin kaya mabagal na yung 20 minutes. Ano mga kagala kapag sobrang tag-ulan itong kabilang gilid na yan may umaagos din yan na tubig. Kaya nga lang dahil nga parang isang linggo na ulit hindi umuulan dito. Walang tubig yung kabila pero malaki pa rin yung falls nyo kahit isa lang siya. Ayan si Lala. Nung nakarating si Lala dito na unang dating niya, ang anak niya noon ay 2 years old lang. Pero ngayon ang anak niya 12 years old na. Ngayon lang ulit siya nakabalik. Tapos yung si Kasisang yung may dala na yung pangsiga na ayaw talagang i-give up kanina pa. Mas magaling pa siya maglakad kaya sa amin mga kagala, hindi halatang senior. Ayan, ngayon lang si Kasisang nakarating sa yung mga apo niya, saka yung si Joe, yung katabi niya. Diba? Masaya naman sila. Talaga nga lang sa mga ganitong lakad, talagang kasama ang hirap o pwede ba namang hindi. Sabi nga bago natin yakapin yung ganda, maghirap muna tayo. Para mga kagala, lapit na tayo doon. Ako sana iuupo na rin para magpahinga pero napansin ko, abay yung mga nauna kong kasama, nakapanguha na agad ng mga suso. Masarap ito mga kagala lalo na sa mga gulay na gagataan.
Itinuloy ko na ang aking pamamahinga habang nanonood sa mga batang aliw na aliw agad maglangoy. Hindi nila alintana ang lamig talaga ng tubig, kaya naman ako'y hanggang upo lang. At si D, kaya pala napapansin kong nawawala kanina pa, yung pala'y abalaw manguha ng dahon ng saging upang gamitin namin sa pagkain namin kapag kami nakapagluto na ng aming ulam. Inumpisahan na rin naming magdikit ng apoy upang mailuto na namin yung dilis na binili ni Kasisang sa palengke. Fresh na fresh mga kagala, iginangan lang niya sa dahon or isinaing. At habang hinihintay naming maluto, kami ay kumakain muna ng mga merienda naming dala tulad ng kamuting kahoy at mga tinapay. Kain tayo mga kagala. Pagkatapos magmerienda, ang aking kapatid ay tunay na ligayang-ligaya sa pangunguha ng kanyang mga suso. Ay ano ba yan kapatid, magigising mo ang natutulog na inang kalikasan. Makalipas lang ang ilang minuto ay naluto na rin ang aming hinihintay, kaya naman ayan, mag-uumpisa na tayong mananghalian. Ganito lang mga kagala, lagi kasimple ang mga dala naming pagkain kasi hindi naman lagi kailangang mahal, makapag-relax ka lang. Dapat budget meal lang at napakasimple lang. Tara na mga kagala, kain na tayo. Thank you Lord sa masasarap na pagkain namin ngayon at sa magandang panahon na ipinagkaloob mo ulit sa amin. Amen. Pagkatapos namin kumain, ilang sandali pa ay gumayak na rin kami mag-impake upang bumalik pataas kasi naisip namin napakahirap baka kami ay biglang abuti ng ulan. Salamat! Salamat inang kalikasan! Uwi na kami mga kagala, yung mga basura namin dinala na namin paakyat. Next time ulit. Habang nga kami ay naglalakad pabalik, kami ay tawanan-tawanan at masyado kami niyayabangan nitong little adventurous naming kasama at may sinasabi pa sa akin. Boy! Babalik tayo, dalimin lang pala ng daan. Sayabang naman! Huwag ka mapunta mo lang sa taas, madulas dyan. Papa, papa. Dito, ang kamay hata mo. Saan dito? Saan dito? Baka, ayaw mo? Hindi kaya na dito. Maliit! Maliit ano. Nakakatuwa kasi siya mga kagala. Nung papauwi na kami ay ayaw talaga niya magpaalalay sa mami niya at susubukan daw niya mag-isa. Kaya congrats sa'yo boy, tagumpay ka. At ito na nga mga kagala, nakabalik na ulit kami dito, papataas na. Matutuwa ka naman dito mga kagala kasi may madadaanan kang mga taniman ng luya. Hawaiian mga kagala, kaya ganyan siya kalalaki. At sa bandang unahan naman ay puro taniman ng mga laing or gabi. At nang makabalik na kami mga kagala dito sa Kuldog, ay dito na ng mga bata pinagpatuloy ang kanilang paglalangoy. At ako naman ay nakalangoy-langoy na rin kasi nung paglalakad namin ay kakoy parang biglang sobrang napakainit. Dubling pag-iingat lang talaga mga kagala pagdating sa mga ganitong paliguan at syempre lagi din nating paalalahanan ang mga bata at babantayan. At kasama na rin dyan mga kagala ang kapag may nakikita ka mga aso na talaga naman pagdating sa mga ganitong pinupuntahan ay hindi talaga sila mawawala. Siyempre mag-share ka rin naman ng mga pagkain sa kanila kasi minsan lang naman silang manghingi. Kaya naman ito si Dogi, ako'y naaaliw sa kanya, talaga namang hindi ako tinigilang sundan. Binigay ko na nga lang sa kanyang lahat para makita talaga niyang wala na para pagkatapos lipat naman siya sa iba. At syempre ang ating basura wag nating iiwanan dyan kaya tinatamad pa akong tumabi. Ibinulsa ko na lang muna dito sa akin tagiliran. Sa kasagsagan ng aming paglalangoy ay may 3 batang biglang dumating pero mga taga rito din lang yung mga kagala upang makahalubilo sa amin kaya naman kami ay nalibang din sa kanila manood. Ang gagaling nila mga kagalang tumalon pero sabi nga wag nyo yung gagayahin kasi sanay na talaga sila dito. Laruan na nila ang ganyang pagtalon-talon. Kumbaga, hindi na nila alintana kung nakakatakot yan o hindi kasi napagpraktisan na nila. Mga taga rito lang mga kagalang gagawa niyan, huwag nyo gagayahin kasi sanay na sila. Talagang libangan na nila yan dyan. Laruan na nila yung pagtalon diyan kaya wag nyo gagayahin. Saka nakita nyo naman diskarte ng pagtalon nila. Pagtalon ng isa, paalisin muna yung isa ng iwas disgrasya. Huwag niyong gagayahin niya kasi hindi niyo sanay gawin yan. May lawin o, 2. Yun.
Makalipas ang 2 oras namin pag-i-stay dito, ay nagkayakagan na rin kaming umuwi kasi nakakapagod na rin naman at para makapagpahinga na rin si D kasi may pasok pa siya bukas. Ganun na rin ang iba naming mga kasama. So paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking munting kwento sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye!